ba yung kasal nila, Ustad, na yung dori Hindi pa naibibigay yung dori. Oo. Okay. Actually, ito yung isa sa problema sa atin, yung dori. Ito yung Dori wala pa. ito yung pinakamalaking problema sa pag-aasawa. Anong pinaka-problema? Siyempre, kabilang sa pinoproblema mo, yung magulang. Kung paano mo mapapa, oo yung magulang ng babae. Pangalawang pinoproblema mo, ano? Dori. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa dori. O sa Arabic, mahar. Anong hatol sa dori o mahar? Kabilang ba ito sa haligi ng kasal? Na pag walang dori, hindi matatanggap ang kasal? Napag-aralan nyo kanina sa haligi. Hindi siya kabilang sa haligi ng kasal. Kabilang ba ito sa wajibat? Hindi rin. Ito ay athar. Atharun nikah. Ibig sabihin ng athar, tanda ng kasal. At ang dori, hindi ito karapatan ng magulang. Karapatan ito ng babae. Babae ang magdi-decide sa dori kung ano ang hihingin niya. Wag naman pahirapan ng babae yung lalaki na maghingi ng 1 million. 500,000. Masyado namang mahal yan. Okay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, ay saruhunna mu'natan baraka. Ang pinakamagaan na duri na babae sa pag-asawa ay mayroong baraka. Yan ang may blessing. At ang duri, nagdi-decide dyan is babae. Kaya ang sabi ng Allah sa Quran, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. So ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibigay ninyo ang mga duri ng kababaihan. Ng 100% sa kanila yan. Pero pag binigay na sa'yo, sabi niya, bro, wag ka nang magdori. O kaya, ang napag-usapan nyo, 10,000 pesos, sabi na 5,000, wag mo nang bayaran. Ang dori, ganito po yan. Tanggap ang kasal kahit hindi pa naibibigay ang dori. Tanggap ang kasal kahit hindi pa naibibigay ang dori. Halimbawa, kinasal kayo, napag-usapan yung dori, na utang muna. Utang muna. Pwede rin cash, pwede rin installment. Pwede rin installment. At ang pinakamainam na dori, pera. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga anak niya at sa pag-aasawa niya, pera ang kanilang dirham at saka dinar, ang kanilang pinang dori. At hindi gamit. Pero pwedeng pang dori, gamit. Pwedeng bumasa ng Quran, pwedeng gamit, nakadepende kung ano ang gusto ng babae. Pwede bumasa ng Quran. Lalo na pag wala ka ng pangdori, pwede na magbasa na lang. Pwede yan, gold. Ha? Gold. Gold pwede. Wag lang tinatawag na wedding ring. May mga wedding ring na yung nga paniniwala na hanggat suot yung wedding ring, ay mahal mo siya. Sa Christian, may bang ganun ba? Meron. Pag dito, kasal na. Pag dito, engage na. Pag dito, hiwalay na. Pinalitan na. Kasi may mga meaning, di ba, sa Christian? Ang alam ko may mga pag dito daw, malalaman mo daw na dito, kasal na. Tama ba? Oo, sabi mo. Pag dito, kasal na. Sa kaliwa kasi naso? O sa kaliwa? O, pag dito daw, palatandaan na kasal na daw yan. Patapos single pa daw pag dito. Oo, pag dito. Mga palatandaan na walang katibayan, yan po ay bid'ah. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may babae na lumapit sa kanya. Sabi niya, ya Rasulullah, gusto kong ikasal ang sarili ko sa iyo. Gusto kong ibigay ba ipakasal ang sarili ko sa iyo. So tiningnan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung maganda o magustuhan niya. Tiningnan ng propeta mula taas pababa, hindi nagkagusto ang propeta. Dahil hindi siya nagustuhan ng propeta, tumalikod ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, tanda na ayaw niya. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag ayaw niya, hindi na siya magsasalita. Katulad sa pagkain, pag ayaw niya, hindi na siya magsasalita. Hindi katulad sa atin, grabe naman to. Yun ang problema sa atin. Kumbaga, pinipintasan mo yung bagay, pinipintasan mo yung pagkain, pag ayaw mo. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag gusto niya, hindi niya pag gusto niya, kakainin niya o sasabihin niya. Pag ayaw niya,
Iiwasan niya at hindi niya kakainin. Ganun lang yan. So, hindi siya pinansin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya nakita nung sahaba na sabi niya, Rasulullah, nakita ko na ayaw mo sa babae, baka sa akin mo na lang ikasal. Kasi total, ayaw mo naman. Tulad halimbawa sa atin. Halimbawa, mayroong nagkagusto sa'yo. Halimbawa lang may nagkagusto sa'yo. Ikaw yung nakrasan nung babae, ikaw yung gusto niya maging asawa, ayaw mo. Pag tumanggi ka na, pwede na akong pumasok. Sabi kita, bro, paano yan? Ako na. Ayaw na sa'yo, di ba? Tapos, o kaya, pwede sabihin natin na asawa mo, o namanhikan ka na, pwedeng namanhikan ka na. At gusto ko yung babaeng gusto mong pakasalan. Pero hindi ako pwedeng pumasok kasi nga, naka-engage na kayo. O kaya, hindi ako pwedeng pumasok kasi asawa mo. Pero pag hiniwalayan mo na, o umatras ka na sa sabi ko siya, bro, paano? Walang harap dun. Walang harap dun. Alam mo, hiniwalayan mo na. O kaya ay, hindi mo tinuloy yung pag-aasawa sa kanya kasi umatras ka, maaaring hindi mo siya nagustuhan, walang problema. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yakhthub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruk. Hindi ka pwedeng mamanhikan sa babae na napamanhikan na kasi mayroon nag-uusap na sila. Hanggat hindi mo iwanan. Normal. Yung asawa nga ng kapatid mo, pwede mong pakasalan pagka naghiwalay na sila tapos na ang idda, naintindihan. Kaya sabi nung lalaki, Ya Rasulullah, napansin ko na hindi niyo po gusto, baka pwedeng sa akin na lang. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka bang pangdori? Meron ka bang may bibigay sa kanya na pangdori? Sabi niya, wala, Ya Rasul. Sabi niya, maghanap ka kahit ano. Kasi ibig sabihin, yung lalaki na to na gusto mag-asawa, miskin. Kaya pwede pala mag-asawa kahit miskin. Yung iba, iniisip nila, ang pwede lang mag-asawa, may trabaho, may pera, may kaya, pwede ka mag-asawa kahit miskin. Basta tatanggapin ka ng mabait, may pangdori ka, alhamdulillah. Kaya nga, kapag natatakot ka na baka walang kayamanan, pagkatapos ng kasal, saan ko kuhanapin ng pangtustos ko sa kanya, huwag kang matakot. Ang sabi ng Allah, wa ankihul ayama minkum, iyakunu fuqara, yughnihumullahu min fadli. Ikasalin niyo yung mga walang asawa sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung ang kalagayan nila ay miskin, pulubi, ang Allah na nagsabi, ikasalang walang asawa. At kung sila ay mahirap, sabi ng Allah, yughnihumullahu min fadli, bibigyan sila ng Allah ng biyaya sa kanyang kagustuhan at sa kanyang biyaya na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang nangako ang Allah, tapos takot ka? Nangako na ng Allah na bibigyan ka ng biyaya pagka ang naglayon ka na mag-asawa. Ibig sabihin, dahil sa pag-asawa at magandang layunin mo, bibigyan ka ng Allah ng biyaya. Huwag kang matakot. Paano yan? Walang pambili ng bigas. Kaya maraming tumatandang lalaki. Kasi takot Subhanallah. So, marami rin tumatandang babae dahil sa duri. So, tingnan natin itong hadis na to. Subhanallah. Sabi nung propeta sallallahu alaihi wasallam, maghanap ka kahit ano na. So, naghanap ng lalaki, hinalungkat na yung bahay niya. Ibig sabihin, naghanap na siya, wala talaga siyang mahanap. Sabi ng propeta, maghanap ka. Alam mo, baka may kaldero doon. May kalan. Diba? May tinidor. May plato. Subhanallah. Imagine hinanap niya na lahat yung nasa loob ng bahay niya. Ibig sabihin, kwarto lang, walang kwarto lang, walang laman, walang unan. Walang kumot. Walang kama. Walang plato. Walang baso. Walang tinidor. Imagine bro, napakamiskin. Gustong mag-asawa, pero ang mayroon lang sa kanya, ano lang mayroon? Bahay lang, at saka pintuan. Bahay, pintuan, at saka bintana. Yun lang ang mayroon sa kanya. Okay. Sabi niya, Rasulullah, wala talaga akong mahanap. Sabi niya, maghanap ka kahit walau khataman min hadid. Iltamis walau khataman min hadid. Sabi niya, maghanap ka kahit sing-sing lang nagawa sa bakal. Ibig sabihin bro, kung may mahanap kang alambre, imagine, sabi ng propeta, maghanap ka kahit sing-sing na gawa sa bakal. Subhanallah. Bro, yung mga alambre, yung pako, bilugin mo lang bro. Kasi ang sabi ng propeta, gawa sa bakal. Ang mahalaga may bibigay ka man lang na sing-sing.
Iltamis walau khataman min hadid. Pumasok yung lalaki sa loob ng bahay niya, walang pako, walang alambre. Sa daan, naghanap siya sa desierto, baka makatsamba na may mga naitapon na mga hanger. Yung mga hanger dito, di ba? Alambre. Wala siyang mahanap Subhanallah, talagang napakamiskin pagdating sa propeta. Anong sabi niya? Sabi niya, wala khataman min hadid. Sabi niya, Rasulullah, kahit na sing-sing na gawa sa bakal, ya Rasulullah, wala talaga kumahanap. Sabi siguro ng propeta, napakamiskin na. Napakamiskin. Okay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano lang kayamanan meron ka? Imagine, tinanong na siya ngayon ng propeta kasi wala na Kumbaga sa magitan, may taman din. Sa Tagalog, sagad na yung kayamanan niya. Sumagad na. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano lang kayamanan meron ka? Sabi niya, Rasulullah, itong suot ko. Anong suot mo? Katulad ng nakahiram. Izar, sa taas, at saka sa baba, rida. Ay, izar sa baba, rida sa taas. Yun lang yung kayamanan niya. Sabi niya, kung bibigay mo yung isa dyan, kung ibibigay mo yung isa dyan, anong matitira? Sabi niya, kung ibibigay mo yung tataas, sa baba na lang. Hindi pwede, makikita yung aurat niya. Ibibigay mo sa baba, mas lalo. Problema, malaki. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, problema yan. So anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Meron ka bang sa ulong Quran? Kasi wala na, hindi naman pwedeng ibigay na yun. Meron ka bang sa ulong Quran? Ibig sabihin, sagad na, talagang panghuli na talaga yung Quran. Meron ka bang sa ulo na Quran? Sabi niya, Rasulullah, meron. Sabi niya, banggitin mo. Binanggit niya yung mga sura. Sabi niya, ito, sura na ganito. Sige, basahin mo na yan. Yan na yung pangduri mo sa babae at ikinakasal kita. Faqad angkahtukaha bima ma'aka minal Quran. Ikinakasal na kita sa babae na to, o ikinasal na kita sa babae na to, sa pamamagitan ng duri na yan na sa ulo mo sa Quran. Yan na. Ibig sabihin, pag walang-wala na, pwede na yung Quran. So, pag walang-wala na, pwede na ang? Pwede na ang Fatiha. So, naintindihan? Ibig sabihin, pwedeng pangduri ang gamit. Pwedeng pangduri ang gamit. Pwedeng bili ka ng sing-sing. Pwedeng magbasa ka na lang ng Quran. May narinig ako dito, kabilang sa mga teacher niyo. Sabi siya nagkwento, ang duri daw niya, isang baso ng tsaa. Mas maano. May classmate ako, ang duri niya 100 pesos utang pa. 100 pesos utang pa. Grabe talaga. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa panahon doon, may duri na chinilas. At meron pang nagpaduri, mag-Muslim lang. Sabi na mag-Muslim ka lang, yan ang duri mo. So ibig sabihin, ang duri, lahat ng may pakinabang, pwedeng pang-duri. Huwag naman yung milyon. Pwede bang iba pa yung kalabaw, iba pa yung lupa, iba pa yung motor, iba pa yung bahay, iba pa yung higaan, iba pa yung baril, iba. Napakamahal naman yan. Hindi po binibinta ang babae. Hindi binibinta ang babae. Oo. Ang problema lang, akala nila, kumbaga kasikatan, karangyaan, parang proud sila na malaki masyado ang duri. Kaya maraming tumatandang babae. May mga babae na, ito, pangkalahatan, may mga babae na professional. Nurse, doktor, teacher, professional. Pakiramdam ng mga babae, dahil sila ay professional, kailangan mahal ang duri at bongga ang kasal. Subhanallah. Grabe talaga. Mahirap daw mag-asawa ng professional, kay mahal. Dito na lang tayo sa simple lang. Hindi nila inisip na sila ba ang mas mainam sa mga babae noon? Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Bakit? Pakakasalan mo ba babae dahil sa sahod niya? Ano pakialam mo sa sahod niya? Pakakasalan mo siya dahil gusto mong mapangalagaan ang sarili mo mula sa paggagawa ng haram. Hindi dahil sa kanyang. Kaya may tumawag sa akin nung sa Pilipinas ako. Sabi niya, Ustad, okay na ba Ustad na pahirapan ko yung lalaki? Sabi ko, bakit? Maghingi kasi ako ng malaking duri sa mag-aasawa. Ang tumawag sa akin, isa sa mga kamag-anak ko, pero medyo malayo na. Sabi ko, bakit? Kasi Ustad, ang tagal kong ginastusan yung anak ko para makapagtapos ng nursing. Tapos ginastusan ko para makapag-board exam. Ngayon, board passer na yung anak ko. Alangan na sabi niya, Ustad, na libre na lang yan. Sabi ko sa kanya,
tulong niyo po sa anak niyo yun. At karangalan po ninyo bilang magulang na nakapagtapos yung anak niyo ng nurse. Pero wag naman madadamay yung lalaki. dahil sa mga pangkilat, nadadamay tayo. Dapat pala, bago makapagtapos, mamanlikan ka na. Kasi pag nakapagtapos ay mahal na. Subhanallah, ito yung problema sa atin. Nagmamahal yung ano. Nagmamahal depende sa kanilang natapos. So, ang dowry, pwedeng tumulong ang babae. Pwede ka nang tulungan. Halimbawa, ang hiningi ng magulang is 100,000. Pwede siyang magbigay siya ng tulong na 50,000. Kasi karapatan niya yung dowry. Nasa kanya yun. Siya magde-decide. Pero hindi naman, pwede na wala siyang dowry. Ang mahalaga, meron siyang dowry kahit anong bagay, magbasa ng Quran. At sing-sing, pera pwede na sa babae. Naam. Bali yung